Ayan, may bago na naman po tayong tinapos sa araw na ito. Kung mapapansin nyo, iba yung kanyang pagkakagawa. Ayan o, nakikita nyo. Tingin nyo para saan yan, na trapal. Ayan yan, ganyan siya kahaba. Itong trapal po na to ay para sa tricycle. So, ang ginawa natin is gumawa po tayo ng trapal na ginagamitan din po ng zipper. Ayan, zipper din po yung lock niya. Tapos, dito po, maglalagay din tayo dyan ng para iro-roll yun na lang ng slide release para hindi na siya ditanggal. Kapag ka mainit, iro-roll yun na lang rin. So, yun na lang din yung naisip kong gagawin para hindi mahihirapan si client sa kanyang trapal. Pag umuulan, ibababa na lang. So, lalagyan po natin yan. Nga lang, hindi ko po muna siya nilagay kasi yan ang tricycle po. Alam naman natin na may ano po yan, may kawet kung saan sinusuksok yung grumay. So, hindi ko pa po siya linalagyan ng grumay kasi ang gagawin natin is susukatin pa natin yan doon sa mismong tricycle. So, pag dumating si client, ipapattern ko yan, ilalagay ko yan doon at lalagyan ko siya ng palatandaan. So, doon tayo maglalagay ngayon ng grumay para malagyan natin yan. At saka ng slide release. So, yun na lang naman ang kulang niyan, tapos na. So, ito yung likod. Nagpalagay din siya ng pangalan. At linagyan ko rin siya ng libreng reflector. Ayan. Libreng reflector. At saka libre din po yung kanyang name. So, ito. Nilagyan ko siya of course ng window. Ito, hindi na siya hati kasi ito yung sa may drivers. So, sa drivers yan, ang gusto lang ni client is dire-diretso lang yan. So, walang putol. Ito lang ang may putol. Ayan, dito yung, ito, dahil may, nilagyan ko rin siya ng zipper kasi dyan yung sa pasahero. So, ito yung sa bandang kanan. Kaya nilagyan ko rin siya ng window, of course. Para at least makita rin ni passenger kung ano yung kaganapan sa labas din. So, ayan. So, ito po, first time po natin gagawa ng trapal ng tricycle na katulad rin po ng trapal ng e-bike. So, di-zipper na siya para hindi na siya mahirap tanggalin yung trapal. Kapag mainit, kasi syempre yung iba, tinitiklop lang eh. Kapag mainit, tinatanggal lang nila. So, ito, iro-rolyo lang nila. Para hindi na sila mahihirapan pang magtanggal balik, ganun. So, iro-rolyo lang. Pag umuulan, ilaladlad lang nila yan. Para at least, andun pa rin, intact pa rin si trapal sa tricycle. Hindi na siya para masira pa, kasi minsan yung iba nasisira na lang sa taguan eh. So, ito, nakarolyo lang siya. So, ayun. Antayin na lang natin si client, kasi si client ay mga 5 PM pa siya. So, ngayon po ay 5 PM na rin. So, antayin natin si client. At tingnan natin ang kanyang itsura kapag naikasa na. So, ayan, tapos na po. Nagtrapal kami ng, this time, hindi naman siya e-bike, tricycle. Ayan. Ito yung siguro kauna-unahan nakita ko na di-zipper yung kanyang trapal. So, ayan, ito yung pinagawa. Lalapitan natin. Ayan o. Zipper yan. So, ilaladlad natin yan mamaya. So, itong trapal na to, hindi na kailangan na itatabi or tutupiin. Kasi kalimitan, tinutupi talaga ng mga tricycle driver yan. Tapos itinatabi lang nila yung trapal. So ito ang ginawa ko, fix na siya. Ayan, fix na siya dyan. Nilagyan din natin katulad ng ginagawa natin sa trapal ng e-bike. Nilagyan natin siya ng slide release para kapag umulan, tatanggalin lang nila yan. Tapos ilaladlad lang, mas madali. So ganun lang din ang ginawa ko. So sa likod, as is yan. Ayan, meron siyang reflector. Linagyan ko rin. Libre lang rin yan. Pati yung pangalan, libre lang rin yan. So, ginabi na kami. Sa gilid, ito naman ang gilid niya. Kung titignan nyo. Kasi ang gusto ni client, isang diretso na lang. So, family naman to, pang service tong tricycle niya. Kaya, hindi na kailangan pang hatiin yung sa gitna. Kaya ang ginawa niya, sa isang diretso na lang yan. So, ayan yung kanyang
pinaka-features niya talaga. So, secure na secure yan sa loob. So, kapag may kailangan lang silang iabot, eto lang gilid na to, bubuksan lang nila yan. Yung zipper na yan. So, pwede niya nang iabot kung anong gusto niyang iabot doon sa loob. So, ayan. So, may slide release din yan. Ayun, nakikita nyo. Kasi, para pag gusto naman nilang i-rolyo yan, mairo-rolyo din nila yan. So, hindi na kailangang tutupiin pa yung trapal. Kasi usually sa mga tricycle, tinutupi talaga eh. So, this time, hindi na siya tutupiin. Iro-rolyo-rolyo lang siya. So, ito yung kauna-unahang ginawa ko na tricycle na trapal kung saan hindi kailangang lupiin ang trapal. Iro-rolyo lang siya talaga. So, ipapakita ko sa inyo. Medyo madilim kasi madilim na, gabi na kasi. Ayan. Laladlad lang natin. So, ito yung zipper. Ayan. Intact na intact yan. So, makikita nyo guys. So, ayan o, nakikita nyo. Intact na intact siya talaga, as in. 'Di ba? Mas maganda siya kaysa dun sa traditional na, para sa akin, mas maganda siya kaysa dun sa traditional na trapal. So, ang cute niya. Talagang para sa akin, okay na okay siya. Hindi dahil sa ako yung gumawa kasi talagang secure, hindi ka papasukin talaga ng tubig sa loob or maaampiasan, mauulanan talaga dahil secure na secure talaga siya. So, ayan, nakikita niyo yan. So, ito yung kauna-unahang trapal na ganito na makikita ko talaga dyan sa lansangan. So, usually, ang trapal ng tricycle ay traditional. Yung tinatanggal talaga yung trapal kapag ka mainit, tinatanggal. So, yung iba may fix naman. So, ayan. Gabi nga lang talaga, kaya hindi ko may papakita sa inyo ng mas maganda. So, ayan yung likod niya. At ayan din yung kanyang gilid. So, sa mga magpapagawa po, pwede nyo po siyang i-customize sa akin kung paano po natin gagawin ang inyong trapal. So, ayan, nakita nyo, bukas yung gilid. Bukas yung gilid. Sasaraduhan po natin yan. So, ayan, sinara lang natin. So, ganun kadali. Ganun lang siya kadaling isara at ibukas. So, ayan. So, secure na secure siya talaga. So, ayun. So, kakaiba siya. Ganun pa rin siya. Kung paano ko ginawa yung trapal ng e-bike, ganun din dito. So, ayan. May mga slide release din yan. Ayan, nakikita niyo. May slide release din siya. So, ayun. Ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Mga kasamot-sari, bago na naman natin gawa para sa tinapos natin gawa ngayong buwan ng January ang pagpasok ng 2024. Actually last December pa siya pero ngayon natin siya tinapos. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-antabay at sumusubaybay. Sa mga gusto po magpagawa, PM/DM lamang po kayo sa Samot-Sari ni Becca sa aking YouTube channel at sa aking FB page. Maraming salamat. Ayun. Ayan.